Good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel ng Sa Sharp. So kanina umaga, nagdilig tayo at sinigurado natin na nagdiligan talaga yung lahat. So ngayon, check natin kung okay ba talaga yung ating pinagagawa o kulang pa rin. Kailangan ba 3 times a week na ang dilig natin? Ayan, tanggalin muna natin ito, full charge na bago magkalimutan. So dito tayo mag-start. So sa live sphagnum moss, okay, kita nyo meron pa rin mga namuti sa bandang dulo. Ayan. So dito naman halos ayun lang. So good pa rin. So pwede pa natin mahabol yan ng dilig. So wala namang masamang nangyari dyan dahil sphagnum moss, alam natin kahit na matuyo yan ngayon, basta't madiligan nyo, mahabol nyo, okay pa rin yan. Pero pagdating sa halaman, iba yung ano dyan usapan dahil pag halaman hindi yan sphagnum moss na napakasimple nung mga pwedeng gawin, no? Grabe, may naiwan pala akong sphagnum moss dito, yung papasok natin, hindi natin ipasok. Pero tingnan nyo, mas hindi pa natuyo ito masyado kaysa dun sa loob. So, dito natin. Kaya Gutuin nyo na iwan natin to. Inisip ko na kanina na may iwan ko to. Ngayon, unahin na natin. So, mga ganyan, madali lang yan pagka na natuyo. May mga abo. Sabihin may nagsisiga ng damo sa paligid sa ganitong panahon. So, yan natin itong mga nepenthes na bagong dating. So, ang mga nepenthes na ito, nakatanim sila sa napakanipis na live sphagnum moss. So, kailangan din natin itong diligan. Pero okay pa naman. So, dito tayo banda sa maarte na mga ibang halaman. Hindi naman sobrang arte, hindi mas delicate lang kaysa sa mga lulan nepenthes. Ayan, so habang tinitingnan natin, tuturo ko rin sa inyo kung paano alagaan itong mga medyo may kaartehan na ito. So sa Andromeda, okay pa, no? So dito rin sa mga lulan na gaya, okay rin. Tapos etong mga Helianthera, goods na goods. So mahalaga rin to na nami-misting sa top, no? Kahit na na-miss nyo na kanina, miss nyo uli ngayon kasi kailangan nila yun. Tapos mas madaling matuyo yung hindi nakalagay sa mga ganito. Kaya yung mga iba dyan na mahilig maglagay sa bubungan, alam nyo na kung sino yan, no? Na mahangin, na mahilig magpahangin ng mga halaman nila, no? Tapos medyo nakakaligtaan magdilig, ingat kayo, no? So kailangan nyo ng mas madalas na pagdidilig, wag kaganyan. I-water tray nyo na lang. Tapos misting kayo ng 2 to 3 times a day. No? So kasi ito nga, ministing ko na ng gusto. Pero kailangan agad ng misting ngayon. So okay tayo dyan. So didiligan natin yan. Dito tayo sa umaarte yun. May mas maarte dito. No? So may mga North American picture tayo dito. At yung isa sa mga pinakamaarte itong Cephalotus. Pero kung titignan nyo, relax na lang yung Cephalotus natin kasi may toppings na live sphagnum. So ayun yung isa sa mga makakatulong sa ating mga plants. Kaya rin tinanim ko rin yung mga bagong dating sa live sphagnum. Ayan. So malamig kasi yun eh. Tapos observing ako dito sa Montana kasi mainit ang panahon. So ayan, medyo yung ibang mga ano, tinitingnan ko kasi sa rosette niyan okay lang na may malanta, pero wag lahat. Pag lahat, delikado. So tinitingnan ko yung bawat mga halaman. So mukhang kailangan natin mag-water ng 3 times a day or i-water tree natin tong Montana.
Kasi parang kulang pa rin sa tubig kahit na ano. Paano ko nasabi yun? Dahil yung mga ganito. Ayan, may mga na ano dyan. Tapos ito. Di ba? Pero yung iba okay naman. Basta yung mga new growth healthy. Kakasayan. So hindi naman lahat pangit kinalabasan. Meron din namang magaganda. Normal naman yan sa mga plants na ganito na hindi pa ganun ka kumbaga kapulsan ka-acclimate. Ayan. So dito sa Purpurea naman mas matitibay itong mga to kasi ang Montana medyo mas highlands yung kanyang kailangan na set. So sa Purpurea, Venosa, okay na okay pa rin. Ayan. So chillax lang sila dyan. Natatanong ko din yung Madagascar Riensis, okay na okay din eh. So hindi ko nalalapitan yan kasi ayoko magbukas ng maraming baka masilip natin dito, pwede rin. At dito naman, tingnan natin dito. Yung Madagascariensis. Ayan o. Ganda ng Madagascariensis. May mga June na talaga siya. Parang matangos sa dito. Okay. Good. Very good. Ito naman yung mga medyo nag-improve tayo dito sa mga hanging live sphagnums. Walang nag-brown, nag-white. So ibig sabihin yung wagas na pagdidilig ay nakatulong mas maraming watering. Tapos may mga sarasinya rin tayo dito. Silipin natin. Dalawa yung group ng sarasinya natin eh. Tingnan natin. Ayan, ito yung mga ibang mga Montana. Nagtataka ko dito sa Montana para mas gusto niya pa yung mas mahangin. Ayan, ang ganda ng mga nandito. Mas mahangin itong lugar na to. Check nga natin yung parameters na ito sa ibang araw kung totoo yung sinabi ko. May mga natuyo rin na Montana na iba. Ayan o. So ang ganda ng mga Montana dito. Ayan. Tapos dito naman sa Venosa. Ayan, okay pa rin. Kaya maganda na may ganito kang setup kasi yung nakapulsan kapag mga bagong dating yari ka talaga. So ayan, okay rin dito. Ayan o, medyo natuyo pala yung bandang dulo pero sphagnums naman to kaya mahabol natin ang dilig. Okay natin. So ayan, kailangan talaga ng 3 times sa dinadilig. Grabe gasto sa tubig. So ayan, okay yung mga sa baba. So ibig sabihin ngayon may kita natin na nakuha na natin yung kumbaga kailangan natin gawin. Kailangan magdagdag tayo ng dilig talaga. Kala ko okay na yung ginawa ko kanina dahil mas dinamihan ko na yung dilig kanina eh. Pero hindi pa rin, kinulang. So yung mga lagi kong tinitingnan yung mga bagong dating kasi ito lang naman yung maaaring magkaroon ng problema. Tsaka yung mga sundews ngayon na medyo napakainit, maaaring mag-decline yung health. Tingnan natin. So, sa mga sundew okay naman. Medyo may mga ilan lang na nakaranas ng decline ng health. May mga area kasi dito na dinidiligan ko directly. Kaya ayun yung mga nagde-decline. Tapos itong iba, ayan okay naman halos.
Ito ng Capensis White. Ito pa naman yung iniisip ko na matibay. Pero matibay naman talaga. Hindi naman sila namatay totally. Baka ito lang yung mga halaman na nilipat ko last time mula dito. So, na-stress lang. Okay pa rin. So, ayan. Meron pala tayong mga seeds dito. Dapat ina-harvest na natin to. Try natin mag-pull ng isa. Kung may seeds sa loob. Ay, meron nga. May seed. So, tingnan natin kung may mabubuhay dito sa seeds na to. Napaka no? Kita niya sa kamay ko. Maganda dito sa seeds na to. Maaring magkaroon to ng ibang treats. Kasi nga, may tatlong klase tayo ng Capensis. Capensis wide, alba, and narrow. So, tingnan natin kung anong magiging ano yan, magiging traits. So, dito sa mga big plants natin, okay naman yung kanilang media. Ayan. So, all in all, mas kailangan talaga natin na magdilig ngayon ng mas madalas. So, ayan. Kailangan na natin magdilig. So, hindi ko na-video kung paano magdidilig. Napakasimple lang naman. So, didiligan ko lang lahat ng mga nakita ko natuyo. Kahit hindi mga natuyo, dadaanan ko pa rin ng dilig. Tapos, magdidilig uli ako mamayang gabi o bukas na ng umaga. Kasi, anong oras na rin ngayon? Ang oras ngayon sa cellphone ko ay 3:15, 3:13. So, ano na to, kakasa na to hanggang bukas na umaga. So, yun. Ganun lang. Pagka nakikita nyo mas na nagdadry yung inyong mga sphagnum moss and plants and yung mga carnivorous plant nyo. So, maaari kayong magdilig ng mas madalas para hindi, kasi pagka natuyo na yan, maaring mas magdire-diretso na sila. Kaya mahirap ng habulin. So, ngayon pa lang na hindi kayo naghahabol, diligan nyo na. Alam niyo namang mabilis matutuyo yan. Tsaka napakainit talaga nung panahon. May mga iba tayo sa grupo na yung kanilang mga sun juice at ibang mga plants natsugi sa sobrang init. So yun lang. Sana ay nasa mabuting yung kalagayan at pati yung inyong halaman. So uminom kayo ng tubig at light exercise lang. Kung mag-exercise kayo, mga stretching. Tapos lagi kayo mag-hydrate at maganda rin na natutulog kayo para yung kumbaga mabilis nakapag-adjust yung katawan nyo pati yung mental health natin. So yun lang, God bless and bye bye.